Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako nga po pala si Angela Jan Agner at welcome po sa aking 365 Daily Devotion ni Pastor Russell Ocampo, Seminar Edition. At ngayong araw po ay July 25, 2025 at ang topic po natin ngayong araw ay Perfectionism. Saan patungo ang mga footprints mo? And yung scripture po natin ngayong araw is Philippians chapter 3 verse 12. And sabi po sa ating concept na Perfectionism is the belief that a Christian can attain a state of sinless perfections, freedom from all conscious sin, while still in this life. True, it often arises from a sincere desire of holiness. This view is not supported by Scripture. While believers are called to grow in sanctification, they still restless with sin until glorification. We are justified and being sanctified, but not yet perfect. True hope lies not in achieving perfection now, but in clinging to Christ, who was perfect for us. The Christian life is one of daily repentance, humble defense, and steady growth, not moral arrival. And sabi po sa ating scripture na Philippians chapter 3 verse 12, straining toward the goal. Not that I have already obtained this or I am already perfect, but I press on to make it my own because Christ Jesus has made me His own. Brothers, I do not consider that I have made it my own, but one thing I do, forgetting what lies behind and straining forward to what lies ahead. I press on toward the goal for the prize of the upward call of God in Christ Jesus. Sa Tagalog po, pagpapatuloy ng mithiin. Hindi sa ito'y aking nakamit na o ako'y sakdal na, kundi nagpapatuloy ako upang ayon ay aking maabot kung paano ako ay inabot din ni Kristo Jesus. Mga kapatid, hindi ko pa naabot ko na, ngunit isang bagay ang ginagawa ko. Nalilimot ko ang mga bagay na nasa likuran at tinutugon ang mga bagay na hinaharap. Nagpapatuloy ako tungo sa mithiin para sa gantimpala ng dakilang pagtawag ng Diyos kay Kristo Jesus. And yung teaching number 1 po natin, sabi po dito, sinful life is our starting point. Sabi po dito na yung sinful life, yung ating buhay po, simula pa lang po tayo ay pinanganak, ibig sabihin po, dahil nga po kala Eva at Adan ay yung buhay po natin or yung life po natin is talagang sinful life na po, simula una pa lang, na pag lumaki na po tayo and nakilala po natin ang Christ, doon po tayo nagkakaroon ng teaching number 2, transformation in our journey. Nagkakaroon po tayo ng transformation and mas nakikilala po natin ang God sa buhay natin. Kaya binibigyan na tayo ng transformation journey sa buhay natin. And teaching number 3, Christ-like perfection is our destination. Sabi po dito na yung kakatulad po natin ang ating Panginoong Jesucristo na perfect, na meron po tayong 0.0% na pwede tayong maging Christ-like, katulad ng ating Christ-like na perfection, may perfect tayo sa life natin, na ito po yung destination na binigay sa atin ng ating God para maging katulad tayo ng kanyang anak. And the application number 1, level your heart, treat others as equal in Christ. Sabi po dito na i-apply po natin sa sarili natin na yung heart po natin, yung level po ng puso natin, na dapat po na tinitreat natin ng iba na equal, na katulad ng pagmamahal natin sa ating Panginoong Diyos, ganun din po yung treat natin sa ating mga kapwa-tao. And application number 2, look to Jesus as the model through perfection. Sabi po dito na kapag titingin tayo ng talagang tao na perfect, tumingin lang po tayo, look lang po tayo sa ating Panginoong Jesucristo. Siya po yung pinaka-model ng true perfection. And application number 3, leave footprint of faith for others to follow. Sabi po dito na tayo po ay mag-iwan ng footprint o palatandaan na dapat na talagang maging
believers po tayo ng ating Panginoon Diyos, na magkaroon tayo ng faith sa Kanya. And ito po yung nagsisilbing tagapalo o footprint para sa mga hindi pa po unbeliever and sa mga darating pa po na tao dito sa mundo. And dahil lang po ngayong araw, maraming salamat. God bless.